po ang ating i-discuss today. And I hope that, you will be focused, you will be, immersed in the presence of God. Wala pong distraction. Ini-encourage ko po kayo na iwasan po natin lahat na maaaring makagulo sa atin para mapagtuunan po natin ang Panginoon ng 100% of our attention today. So ang topic po natin today is Unity in Faith, what miracles unfold when S&J stands united in love, worship, obedience, and purpose. So napakaganda po na ang ating simbahan ay magsanib puwersa sa iisang pag-ibig, pagsamba, pagsunod, at syempre yung dahilan ng ating pamumuhay. Tuloy po natin ang ating discussion point. So, ang carrier verse po natin, wag po natin kakalimutan. Sabi po dyan sa Ephesians chapter 4, verse 1 to 6. Sabi po ni Apostle Paul sa Church of Ephesus, this is taken from the NLT version. Therefore, I, a prisoner for serving the Lord, beg you to lead a life worthy of your calling. For you have been called by God. Always be humble and gentle, be patient with each other, making allowance for each other's faults. Because of your love, make every effort to keep yourselves united in the Spirit, binding yourself together with peace. For there is one body and one Spirit, just as you have been called to one glorious hope for the future. There is one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all, in all, and living through all. Huwag po natin kakalimutan ang significance nitong carrier verse po natin. Importante po talaga ang unity, ang pagsasanib puwersa, ang pagkakaisa kahit sa anong larangan ng ating buhay. Sa pananampalataya, sa simbahan, sa tahanan, sa trabaho, sa ating mga kamag-anak. At syempre, ang sinasabi ng Panginoon dyan, dahil tayo ay tinawag ng Panginoon, kapag tayo ay nabuhay ayon sa kanyang kalooban, kung paano niya tayo tinawag, magkakaroon tayo ng kaisang pag-iisip, kaisang pananaw, kaisang behavior, kaisang gawain. So, importante na yun yung factor natin. So, ang Panginoon po, ang gusto niya, lahat ng tahanan may harmony and peace, lahat ng mga relasyon maganda, ang pagkasamahan, lahat ng mga encounters natin sa ating kapaligiran, kahit meron mga troll, meron tayo potentialing kaaway, may mga magchichismis laban sa atin, ang kapayapaan pa rin ng Panginoon ay nasa atin dahil kaisa tayo ng Panginoon. Sinabi po sa Biblia na hindi natin maiiwasan ang pagdidisiplina ng Panginoon dahil mahal niya tayo para umangat ang kalidad ng ating pamumuhay at hindi natin maiiwasan ang sinasabi ng Panginoon na trials, yung mga pagsubok, yung testing, at yung persecution. Dahil yan ang package deal kapag tayo ay nagpasako sa ating Panginoon. So bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo panandalian. Panginoon, kayo po ang magpala sa bawat isang nanonood ng mensaheng ito. Hinihiling po namin na ang inyong presensya ay pumasa kanila. Nasaan mang lupalop sila ng mundo, ano man ang kanilang ginagawa, kayo po, Panginoon, ang kilala sa kanila. Kayo po, Panginoon, ang maranasan nila. Hayaan niyo po, Panginoon, na sila ay makaranas ng kakaibang experience, Lord God, today. Na kayo ay lumalabas doon sa screen kung saan sila nanonood. At kung sila ay nakikinig lamang, ang inyong mga sinasabi, Lord God, through your servant, me, who is, of course, delivering this message, will be heard, Panginoon. It will convict them, Heavenly Father, to be transformed and to be changed, Lord God. At inihiling ko po, Panginoon, na kayo po ang bumalot sa amin sa inyong proteksyon. Let your ministering angels come upon us, your blood to cover us. At inihiling po namin, Panginoon, na sa aming pagninilay-nilay ng inyong salita, makilala ka po namin. Sa aming pakikinig sa inyong mensahe, maunawaan po namin na ang nais mo sa bawat nilalang, sa bawat nilikha mo, ay magkaroon ng masaganang pamumuhay, mayaman na relasyon, at syempre pagkakaisa sa lahat ng gawain. Alam po namin, Panginoon, na may mga pagkakataon na kailangan kaming hindi sumang-ayon sa aming kapatiran, sa aming kapamilya, ngunit, Panginoon, kung ito ay dala ng pagsunod sa iyo, dala, Panginoon, ng sasabi ng katotohanan na mula sa iyong salita, kailangan po ang mga pag-uusap na to dahil ito po ay magbibigay sa amin ng tamang pangunawa kung ano ba ang nagagawa ng kasalanan at paglayo namin sa iyo. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen.
So wag po nating kakalimutan na ang gusto ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga anak, sa lahat ng kanyang nilalang ay siyempre ang pagpapala ng pagkakaisa. Ang pagpapala na tayo ay pwede magsanib puwersa sa pag-ibig, pagsamba, pagsunod at dahilan ng pamumuhay. So ano po ang mangyayari kapag ang ating simbahan, Salvation in the Name of Jesus or SNJ, is united in love, in worship, obedience, and purpose? Dalawa po ang ipopropose ko sa inyo mula sa Biblia. Meron pong pagbabago nangyayari. Transformation happens, and the Greek word that we take from this is metamorphosis. Yung permanent, progressive transformation. And of course, point number 2, God is glorified. Napaka-importante po na maunawaan natin bakit nga ba ang pag-glorify sa Panginoon ay magdadala ng kasaganahan sa ating buhay, magdadala ng kaayusan, kapayapaan, magdadala ng napakagandang pananaw sa ating buhay. Kailangan po nating maunawaan yan. So, tuloy po natin. Una is transformation happens according to 2 Corinthians chapter 3, verse 16 to 18, NIV version. I hope that you will be reading with me. Kung maaari po, whether it's appropriate, if it's appropriate, please stand up with me. Pag binasa po natin as our expression of holy reverence. But whenever anyone turns to the Lord, the veil is taken away. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. And we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into His image with ever-increasing glory which comes from the Lord, who is the Spirit. At hayaan niyo po ang Panginoon magbigay sa atin ng pangunawa, magbigay sa atin ng lalim ng grasya para masunod natin ang kanyang salita. So sinasabi po ni Apostle Paul sa Church of Corinth na kapag tayo po ay pumunta sa Panginoon, tinanggap natin siya bilang Diyos at tagapagligtas. At kung sakasakaling Kristiyano na tayo, napalayo tayo sa kanyang presensya, napalayo tayo at tayo ay nagkasala, ang ating pinagtuunan ng pansin ay kamunduhan o yung mga relasyon na hindi tama, kapag tayo ay bumalik sa Panginoon, nawawala ang pagkabulag. Marami tayong makikita. Marami tayong mararanasan na hindi natin na-experience before or hindi natin napuna o hindi natin napagtuunan ng pansin dahil nga tayo ay bulag at ang ating pananaw ay maiksi. Parang ganyan lang kalapit kapag tayo ay nabubuhay sa kasalanan, ganyan lang kaiksi ang ating pananaw. Kaya ang hinahanap ng katawan natin, yung panandalian na kagalakan, yung panandaliang pleasure. Nauuwi tayo syempre sa depression. Pansinin mo ang sarili mo right now. Kapag ikaw ay namumuhay, kung ikaw ay Kristiyano at namumuhay ka malayo sa Panginoon, pansinin mo kung gaano ka kagastos. Pansinin mo kung ang iyong bank account ay nababawasan ng mga gastos na walang kwenta. Pansinin mo kung gaano karaming gamit meron ka. Pansinin mo kung gaano ka magsayang o magtapos ng oras. Pansinin mo na ang pamumuhay mo parating may kulang. 'Di ba parati kang uhaw. Naalala ko tuloy yung isang isang katotohanan about hunger. Most often than not, hindi tayo hungry para kumain. Most often than not, tayo ay thirsty. Kailangan natin uminom ng tubig. Pero nami-misconstrue ng ating isipan na kailangan tayong kumain. Pero sa isang tao na alam niya ang katotohanan pagdating doon sa sa hunger and thirst, alam niya kung ano yung dapat niyang gawin. Di po ba? So kadalasan, ang tao napapakain ng marami kasi akala niya gutom siya pero hindi pala. Siya pala ay uhaw. Ganun din tayo. Akala natin ang mundo ay magbibigay sa atin ng kasiguraduhan. Magbibigay sa atin ng kagalakan, ng kagalingan. Magbibigay sa atin ng dahilan para tayo ay mamuhay. Ngunit sa bawat kasalanang ginagawa natin, napapalayo tayo ng papalayo sa Panginoon, pansinin mo, anong nananakaw sa'yo? Maaring hindi maayos ang iyong tulog. Hindi ka makatulog ng mapayapa. Maingay ang iyong isipan. Yan po ang sinasabi ng Panginoon. Kapag tayo ay bumalik sa Kanya o tinanggap natin sa bilang Diyos at tagapagligtas, the veil is taken away. At I believe the first veil that is taken away is this. Alam mo na importante ang simbahan ng Panginoon. Kung ikaw ay hindi nagsisimba ngayon, wala kang simbahan,
na kung saan ka naninilbihan sa Panginoon. Wala kang simbahan na kung saan ikaw ay dinidisipulo. Wala kang simbahan kung saan ikaw ay nagsisilbi, o ikaw ay sumasamba, o ikaw ay nababago. Pansinin mo ang iyong buhay. Kasi tatakpan talaga ang iyong mga mata na sasabihin sa'yo ng mga tao sa paligid mo na kapwa mo na hindi nagsisimba o kapwa mo na lumayo sa presensya ng Panginoon at hindi ka na kaparte ng isang pamilyang spiritual, ang sasabihin sa'yo, sayang ang panahon mo sa simbahan. Mahirap maging parte ng simbahan. Wala kang matatamasa, wala kang mapapala kapag ikaw ay sumani sa simbahan. Sasakaling kanila ng salita ng Diyos para ikaw ay magbigay ng ikapu at handog o di kaya kukontrolahin nila ang inyong buhay. Yan ang mga sinasabing kasinungalingan ng mga tao sa ating kapaligiran na hindi nila nauunawaan ano nga ba ang nagagawa ng simbahan. Tignan niyo po ang ating simbahan. Tayo po ay nakikipag-usap sa mga tao, pinapalago natin ang kanilang relasyon sa Panginoon, tinuturo natin sa kanila ang tama. Ngunit, syempre, sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos is like a double-edged sword. It divides soul and spirit, bone and marrow. It questions the very motives of the heart. So, syempre, kapag nag-usap po tayo tungkol sa Biblia, kadalasan po masasaktan ang isang tao nagkakasala at ang isang taong nagkakasala na hindi handang bumalik sa Panginoon at talikuran ng kanyang kasalanan, siya ay bulag, siya ay bingi. Ang dami na naiisip, pinag-uusapan siya ng mga tiga-church, di ba? Hinuhusgahan siya ng mga tiga-church, kailangan siyang lumayo sa church kasi nagiging toxic ang environment niya. Pero kung titignan natin, pansinin mo yung buhay mo ngayon. Yung mga tao ba sa kapaligiran mo, tinutulak kang papalapit sa Panginoon? Kasi kung tinutulak ka nila papalapit sa Panginoon, nagsisimba yung mga yun. May relasyon sila sa Diyos. Dinadala ka ba nila sa mga bakasyon, sa mga activities, mga happenings para maisama ka nila kung saan sila nag-uubos ng panahon para matakasan nila yung problema nila? Kaya nga po sabi ng Panginoon sa verse 17, "Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom." Malaya ka sa lungkot, malaya ka sa agam-agam, malaya ka sa takot, malaya ka doon sa mga bagay na bumabagabag sa'yo, na nabibitbit mo sa relasyon mo, kaya minsan nagiging maiksi ang mitsa mo. O di kaya madali kang magalit sa anak mo, madali kang magalit sa asawa mo dahil punong-puno ka ng mga bagay na negatibo. Dahil wala ang presensya ng Panginoon sa'yo. Para sa Kristiyano, by that I mean the thick presence of God. And of course, if you are a believer, the Lord Holy Spirit has been deposited inside of you. Therefore, there is already the indwelling of the Lord Holy Spirit, but not the infilling. Now, ano raw mangyayari sa atin? So pag na-unveil na ang ating mga mukha at nakita na natin ang katotohanan, ang nangyayari po, nababago tayo according to the image and likeness of Christ. Pag tinignan natin ang buhay ni Kristo, anong masama sa buhay niya? Nagpasakop siya sa Diyos Ama, namuno siya sa isang simbahan, nagdisipulo siya, di ba? Anong masama doon? Anong masama na ginugol at dinedicate niya yung buhay niya para sa kaligtasan nating lahat? Ano yung nakita niyong mali? Ano yung nakita niyong aksaya siya ng panahon? Na ang lahat ng ginawa niya para sa ating mga taong makasalanan ay mabuksan ng buhay na siksik, liglig at umaapaw, at lahat ng ating gagawin habang naandito tayo sa mundong ito ay may kinalaman sa ating kabilang buhay. Yung buhay na walang hanggan. Walang mawawala sa isang tao na naging mapagpasakop sa Diyos. Walang mawawala sa isang tao na sumanib sa isang simbahan na kaisa sila sa pag-ibig, kaisa sila sa pagsunod sa Panginoon, kaisa sila sa pagsamba, kaisa sila sa pag-iisip, at kaisa sila sa purpose. And that is what the church can do for you. At sa mga tiga SNJ ngayon, nakasama natin, na naiintindihan nila ang mga bagay na to, naway pagpalain kayo ng mas malalim. At sa mga kasama natin sa SNJ o yung mga ngayon para nakakarinig ng mensaheng ito, naway bumalik tayo sa Panginoon. At kung hindi pa natin siya natatanggap bilang Diyos sa tagapagligtas, tanggapin natin siya mamaya. Dahil tayo ay magbabago. Hindi po ba ang sarap kung makakatulog ka ng mahaba at sapat yung tulog mo? At kung hindi naman, sapat yung oras, yung kalidad ng tulog mo ay higit sa sapat. Alam niyo po, the biorhythm of the body, because this is designed by God, itong katawan natin, katawang lupa natin has been designed by God.
can actually, give you yung tinatawag na power nap na 15 to 30 minutes, depende ron sa biorhythm ng katawan mo, di ba? Which actually gives you the energy equivalent to a 6 to 8 hour sleep. And God can give you that if you would be coming back to God, transformed. Dahil alam mo kung kailan ka dapat magpahinga. Hindi mo sasagarin yung katawan mo to the point na magkakasakit ka, di ba? Tama yung mga kasama makakausap mo, tama yung mga karelasyon mo, di ba? Hindi ka mabibigo sa relasyon, hindi yung puro awa yung relasyon. Di ba napansin niyo sa mga hindi nagsisimba? Anong klaseng relasyon meron sila? Gulo, di ba? Kadalasan. O di kaya kahit tinitignan natin sila na matagumpay sila dahil meron silang pera, magandang negosyo, magandang trabaho, alam natin by this verse that if they do not have the Spirit of God, then sila ay walang kalayaan. Sila, tayo, kapag tayo ay malayo sa Panginoon, tayo ay alipin ng kasalanan. Alipin ng taong sinasamba natin. And by that I mean, ibig sabihin, bakit natin siya sinasamba? Dahil inuna natin siya sa Panginoon. Kaya ganun yung epekto. Sinasamba natin sila. Ngunit pag pumunta ka sa isang simbahan, na katulad nito na tinutulak tayo para maging malakristo, maintindihan natin na mawawala ang ating dependence o pag-asa natin sa tao. We will not put our hope in princes or people, but we will put our hope in God. And that is absolutely wonderful. At syempre po, isa pong point na gusto kong bigyan ng emphasis today is God is glorified. Ano nga ba ang kinalaman? If God is glorified, why would that benefit us? Pag-uusapan po natin yan. Let's talk about Philippians chapter 2, verse 1 to 2, NIV version. Again, kung maaari po, kung if it's appropriate in your area, na tumayo po tayo. Because this is going to benefit us as we focus on the Word of God and we are able to practice holy reverence to God and to the Word of God. Sabi po rito, therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and one and of one mind. Yan po yung hiling ni Apostle Paul sa Church of Philippi dahil naranasan nila ang kapangyarihan ng Panginoon at ang sinasabi ni Paul, magiging kumpleto ang aking kagalakan kung kayo ay magiging like-minded, you have the same love, and you have one spirit and of one mind. Kadalasan po kasi ang definition ng pag-ibig, yung love, ang magiging mapagpadaya tayo o i-spoilin natin yung taong sa harapan natin. Pag tinignan po ang love in the biblical context, it's not even attached to any emotions. Love is a state of mind. It is a mindset. It is a lifestyle. Ang totoong pag-ibig ay may disiplina. Ang totoong pag-ibig ay nagsasabi ng totoo. Totoong nararamdaman niya sa kapwa niya, sa esposa niya, sa anak niya, hindi niya kinikimkim yun. Yan ang tinuturo ng ating church. Kung ikaw ay nahihirapan sa pagsabi ng totoo sa mahal mo sa buhay at ikaw ay nasa streaming service natin, bakit? Inaaya ko, magkomento ka by typing the letter Y, yes, doon sa comment box. At kung ikaw ay part ng Zoom worship natin today, why don't you type Y doon sa chat box? Maganda pong nasasabi natin itong mga bagay na ito kasi nagiging malaya tayo at nawawala sa dibdib natin. Hindi siya nagiging pabigat. We become free from this burden when we admit to it. Yan. So napaka-importante po kung titignan natin na, you know what? God is glorified and it benefits us because ang nangyayari po sa ating buhay, nawawala yung attention natin sa ating sarili. And by that I mean, kapag ikaw nakatingin ka parati sa sarili mo at hindi ka tumitingin sa Panginoon, nawawala yung kapangyarihan ng grasya ng Panginoon sa buhay mo kasi hinahawakan mo yung buhay mo at kinokontrol mo siya. Kaya pag ang nangyari ay hindi mo gusto, nawala yung kontrol ng buhay mo sa'yo, nawiwindang ka. Katulad po ng sakit ng mga kababaihan sa sa pagiging pamilyada. Parating importante sa kanila na meron silang bank account na maganda ang balanse.
Kapag naubos yun, natataranta. And that is one of the follies of a woman. Because they are stressed out in things na hindi pa nangyayari pero as if it happens already. Kaya nga sinasabi ng Panginoon dyan, if you have any encouragement of being united in Christ, if you are united in Christ, He is glorified and we are given the grace to overcome all ng tendencies ng mundo. Yung lahat ng kamunduhan, lahat ng behavior ng mundo, kung saan tayo tinutulak na maniwala dito, maniwala doon. And that is so brilliant. Every time we obey God, He is glorified. We are given the grace to overcome all evil tendencies and we are given the grace, to live in the truth. Mahal ang katotohanan. 'Di ba? Ang kasinungalingan, ano yan eh, 2.25 centimos yan eh. Ang dami nagsisinungaling, pero kukonti ang nagsasabi ng totoo. At kung tayo ay nagkaisang isip, kaisang pag-ibig, kaisang espiritu, tayo ay magsasabi ng totoo sa bawat isa dahil ang totoo sa mga disipulo ng Panginoon, ito ay nagpapalaya sa kanila. And in the process, when we glorify God, what happens to us? We are transformed, katulad po ng sinabi natin kanina. Pero higit doon, makinig po kayo. Nais ko po ito bigyan ng emphasis. Kapag nag-glorify ang Panginoon, natututunan natin kung paano natin ah, i-enhance ang ating mga relationships. Paano? Yung pag-ibig natin, tama. Alam natin yung mga dapat nating gawin. Hindi natin pagpipilitan yung gusto natin kasi yun ang kadalasan problema sa mga relasyon eh. Pinagpipilitan mo yung gusto mo, di ba? Minsan it's not about what is right, but what you believe is your right, yung karapatan mo. Hindi na yung ano yung tama, ano yung karapatan mo. Kaya pinagpipilitan mo yung gusto mo mangyari, tinutulak mo yung spouse mo, tinutulak mo yung anak mo, ini-exasperate mo yung mga ka-relationship mo into something that is absolutely avoidable and unjustifiable. So yun yung nangyayari sa ating mga relasyon. Marami tayong demands doon sa mga karelasyon natin na hindi natin ginagawa. Nagiging ipokrito tayo. Gusto mong magsabi ng totoo yung tao, ikaw nagsisinungaling. 'Di ba? Gusto mong magsilbi sa iyo yung tao, ikaw hindi ka nagsisilbi. Gusto mo parating ikaw ang pinagsisilbihan. Yun ang nangyayari. Kaya nga po, pag tayo ay kaisa, 'di ba, makikita nyo na ang pamilya, grabe yung pag-usad, lumalago, masaya, 'di ba? May mga taong pumupunta rin sa tahanan. Ayan, isang litmus test kung ang iyong tahanan ay punong-puno ng pag-ibig at kaisang puso sa tahanan. Nagiging attractive yung bahay mo sa mga taong walang ganong karanasan sa kanilang tahanan. That's why they experience love in your place, experience unity, experience peace, and they go there. Anong klaseng tahanan meron ka? You have to ask yourself, anong klaseng relasyon meron ka? Anong klaseng buhay meron ka? Anong motivation meron ka? Tanungin mo ang iyong sarili because you know what? God wants you to be free. God wants you to live your life to the fullest. And the last verse that I would like to share with you is Psalm 133, verse 1 to 3. This is absolutely amazing. Sabi dyan, behold, how good and how pleasant it is for brothers to dwell in unity. Ang sarap pag nagkakaisa ang pamilya, mga kaibigan, mga tao sa kapaligiran, ang simbahan. Ano raw to? It is like the precious oil of consecration. Ang consecration po is holy separation. Separation meaning nasiseparate yung kabanalan dun sa kasalanan. Madali natin ma-identify kung ano yung mali at tama in its practical application because being consecrated means being separate for God. Hindi to separate from the world. We are still part of the world, pero yung ating pamumuhay is far different from the world, diba? Poured on the head, coming down on the beard, even the beard of Aaron, coming down upon the edge of his priestly robes, consecrating the whole body, yung nag-drip all over sa katawan, let's say, ng example dyan ni Aaron. It is like the dew of Mount Hermon coming down on the hills of Zion, where there the Lord has commanded the blessing life forevermore. Grabe. Isipin niyo po yung blessing ng buhay, yung buhay na malago, buhay na makapangyarihan, and it's forevermore. It is everlasting to everlasting until eternity. When God is glorified in our lives, makikita niyo na iba ka na mag-isip, iba ka na magsalita, iba ka na magdesisyon.
'Di ba? Ikaw ay pragmatic, 'di ba? Ikaw ay mapagbigay. Nakikita mo yung pangangailangan ng ibang tao at uunahin mo yun. Ang pangangailangan mo, nakikita mo, simple lang pala ang buhay. Hindi siya komplikado, hindi mo kailangan bumili ng maganda o magarang tahanan o maganda o magarang motorsiklo o sasakyan. Hindi mo kailangan magyabang, hindi mo kailangan patunayan ang iyong sarili sa mga taong hindi naman mapagmahal sa iyo. Wala namang puhunan sa buhay mo. Hindi ka naghahangad na ipagmalaki ang iyong buhay. Simple lang. You live under the radar because you are in a pleasant spiritual position. Meron kang Diyos, meron kang simbahan, may mga tao kang mapagkakatiwalaan. Step back and pause for a while sa buhay mo. Kaibigan, kapatiran, nawalan ka ba ng tao mapagkakatiwalaan para sabihin mo sa kanya yung mga sasaloobin mo? Marami bang mga tao na binitray ka? Pinag-usapan ka behind your back? Sinira ang reputasyon mo? Ang ating simbahan, SNJ, or Salvation in the Name of Jesus, hindi tayo ganun. There's no judgment in our church. And all sinners are welcome. Hindi mo kailangan magbago. Bago ka sumapit sa simbahan ito, kung wala kang simbahan, you are more than welcome to come. And I hope when you come, you will be ready to have unity in the faith, unity in love, unity in mind, unity in obedience, unity in worship. Let's bow down our heads and close our eyes. Napaka-importante po na maunawaan natin na ang Panginoon nais niya po tayong maligtas. Hallelujah. That's what God wants us to experience today. And you know what? God is absolutely interested in your beautiful life. Yeah. Yan ang interest ng Panginoon sa iyo at this stage ng buhay mo. Because that is how God intends for all of us to be saved. God intends for us to have, the best life ever sa ating buhay. Kung hindi mo pa natatanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, inaanyayahan kita sa oras na ito. 3 steps lang ang kailangan mong gawin. If you want to be, in the presence of God, united with Him and united with the church, in love, in purpose, in mind, in obedience, in worship. Inaanyayahan kita and encourage you. This is the best decision that you can make in your life. Receive Christ as Lord and Savior. Step number 1, ihingi mo ng tawad ng mga kasalanang naaalala mo sa oras na ito. The most important bit of all, as you confess your sins, is handa kang humingi talaga ng tawad. You want to be given the grace to turn away from sin and worldliness. Meron kang repentant heart. Pangalawang step, magpasalamat ka kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas dahil siya yung dahilan for our eternal life. He is also the reason why we can live united with all of the people around us. And the last bit, kailangan mong ulitin to. Repeat after me. Itong panalangin ito, kailangan verbal siya, enough para marinig mo ang sarili mo. Yung volume ng iyong mouth. Because the Bible says, it's very clear in the book of Romans, that if you believe that Jesus was raised from the dead, and you confess with your mouth, and then you will be saved. So ulitin mo ito. Panginoon, Jesus, aking Diyos, aking tagapagligtas. Manahan ka po sa aking puso. Nais ko pong magpasakop sa iyo. Maghari ka po sa aking buhay. Nais ko po na magkaroon ng pamilyang spiritual na nagkakaisa. At nais ko po maging kaisa mo sa buhay ko ito. Amen. Amen. Pwede ka nang tumingala panandalian kung ikaw ay nanalangin mula sa puso at talaga natanggap mo na si Jesus bilang Diyos tagapagligtas. Ikaw ay magbabago. Mapapalapit ka sa Kanya. Ang iyong pag-iisip ay malilinis. Ang iyong bibig ay mabibigyan ng mga bagay o lamang mga sinasabing positibo. Dahil ang totoong pagtanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ay may pagbabago.
Hallelujah. And that is the truth. Sa mga kapatiran ko na napalayo sa simbahan, napalayo sa Panginoon, una sa lahat, mga naghahanap ng church, welcome po kayo maging part ng SNJ. And I would like to pray for you kung nais niyo po na bumalik sa Panginoon. Bumalik sa isang simbahan that will be united in love, in obedience, in worship, in mind, and in faith. Hallelujah. Nasaan ka man, habang nanonood ka o nakikinig ka ng salita ng Diyos ngayon, just come back to Him. Pasakop ulit sa Kanya. Come back to Him. Walang mawawala sa'yo kung hindi lahat ng kasalanan. Mawawala sa iyo ang lahat ng maling relasyon, mawawala sa iyo ang lahat ng bisyong hindi nakakatulong, lahat ng addiction. Lahat ng bigat sa iyong dibdib, sa iyong balikat, mawawala. Mawawala yung bigat, pero hindi ibig sabihin mawawala yung problema. Pero bibigyan ka ng solusyon ng Panginoon sa mga problemang ito. Hallelujah. Kung nasaan ka man, I'd like you to lift up either your right or your left hand or both as a sign of surrender. Pagpasakop sa Panginoon, pagsuko sa Kanya. I would like to pray for you. Panginoon, hawakan niyo po ang kamay na nakataas kung nasaan man sila sa mundong ito. Paramdam niyo po, Panginoon, ang inyong kapangyarihan. I beg of you sa mga tao na handa po, Panginoon, na bumalik sa iyo, mga anak mo na napariwara, nagkasala, at nagdala ng ibang tao sa kasalanan. Hayaan niyo po makabalik sila sa iyo. Hayaan niyo po, Panginoon, na maranasan nila ang kapangyarihan mo sa oras na ito. At maranasan nila kung gaano kasarap ang presensya, pag-ibig at kapayapaan mula sa iyo. Let them be healed, Panginoon, of this spiritual sickness. And let them be delivered from worldliness and everything na nagbibigay sa kanila, Panginoon, ng magulong relasyon, magulong isipan, at buhay na hindi makabuluhan. Amen. Amen. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po sa inyo. Kung kayo po ay nakatanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, inaanyayahan po namin kayo makipanayam sa amin. If you are watching from the streaming service, please do comment and we will get touch with you. Maraming salamat po at inihiling po namin tulungan niyo po na lumagana pang salita ng Diyos. Be part of our virtual evangelist team. You don't need to be part of SNJ para maging parte nito. If you would like to be helpful in that space and you would like to be part of that organized group of volunteers, mag-comment lang po kayo doon sa comment box. So maraming salamat po sa inyo muli. So goodbye, God bless you, and may you have relationships going forward that is united in love, in worship, and obedience in mind. God bless you. Have a great day. Goodbye for now.